Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po naman. Kumusta po kayo, mga kapatid? Okay, tayo po yung magpapasimula na sa ating gawain ngayong umagang ito. So, ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, sa ating pong pananambahan sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. At ayan. Andyan po yung isa na good morning mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kenny po kayo, kapatid. Hallelujah. Kenny kayo. Okay, tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede magpalapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Manabik tayo sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Good morning po, Pasibayo. So, bayo kayo po basan kayo katamong teksto. Bisa akong mag-share. Dito ko, ganun po pakakababantay, Pastor. Hindi ka oras na po, makwaya oras ka na ako. So, ini po share ko ngayon is siguro, nung atin po siguro mikibalo, pero mas masanting siguro, share ko niya rin po, bata balo rin yung mikibalo. So, ating may itong tao, yung tao ngayon ni sinabi na kayang sarili. Ana, pinokus na yung kayang sarili, dinaya na yung priority yung gino, mumulang dili. Kadwa, pamilya. Katlo, kugega-naga kanuana. So, yung tao ngayon ni talaga, nag-focus siya. Makanining, kapatad, inggewa na ni tao ngayon ni makaninyaya. Nanong makananong binye na yung sarili na ginawa niya. Kaya patoy ni kapatad. Yung sinabi naging sarili na paglingkuran kayong ginawa na. Kaya pat anap yung kaya na anong mga nanong inyad na kayo. Sabi na ginuya yun arakak ka na akong bihe. Inyad na po yung kayang burik. Dere nyo ko pong obrang masanting nga na. Dinenanay po ning gino. Dere nyo ko pong negosyong masanting nga na. Binyena naman po naman ning gino. So, kay ba't nanay po tang binyening yung mga santing nga bagay nga hindi kayo. Kuni po yung meging kasangkanan. Ining binyenang mga santing obra, negosyo, bandang tauli, yapay yung meging karibal na king oras na nin tao ngayon. Yung nga pong gino. So, kay ba't po? Hanapin po yung sinabi na ning gino. Lakwan nyo ring pengariyo. Din pamilyayo, tuki ko ka na ako. Balaang po na kaya po na wala mga pabrenya po yung pamilya kanyan. So, biktiwalaya po yung gino. Kayong tao ngayon ni King Gino. Bigling ko dya po King Gino. King pemantana na po king kayang sarili. Eno pa branding kayang pamilya. Makaya niya po katatag yung tao ngayon ni King kayang sarili. Kapatad,
sana po yung tao ngayon maging kalupatayan. Numanano yan tinalakad, king kayang kasalpantayan ng king Ginoo. Po. Sige po, tigdota po, basan tayong kayang text turing kay katamang Ginoo bilang panggalang po. Hindi ko ikinaiya ang mabunting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikakaligtas ng bawat mananampalataya. Unay sa mga Hudyo at sa gayon din sa mga Griego. Yung ginuwing mipurit, mipalagi kayang amano. At usang ko niya po yung kayang kapatid, Brother Vic, pare po, panimuna nakataging katang panalangin. Hello. Maya payabak po kaya katamungan. Wala ko sa pari ka ni magmensay. Pisabera ka tapa mo pari, balara ka lang. Etagyo. Hindi pang mila ko na kay nervyos. Doon ko tabo manalangin. Yes Lord, hallelujah. Ilong Diyos, misa Pagino. Tinipon mo kami kimbali sa sambahan na hindi. Para kang puryang Ginoo, para kang parangalan. Ilong Diyos, dakal punda ka na salamat Ginoo, kimpe parminggong nilabas. Nahiningat mo kami Ginoo. Imisang Ginoo Diyos, sa mo kimpe ko pren. Ginoo Diyos, oren ni puring kaya kayang puso. Nalapit mo lagi ka Ginoo. Nung nano mang pingagawa, hindi nga kalugod-lugod, kimbanal mong harapan. Ginoo Diyos, patawaran niya po. Kung balang niya itong kaya kami Ginoo. Tinisan mo kami Ginoo, kaya kang banal at kaya. Lord, ang kapatid ni nga lapag ang warsa iti Ginoo. Aldo Domingo yan ni Ginoo Diyos, aldo rin pamanjim ba. Sana Lord, kalbitan mo rin karera ng puso, angat na Ginoo, makapagatenda, kimbali sambahan. Maginding kapatid min, kasalukuyan magbiyayo papunta kimbali sambahan Ginoo. Ingatan mo lagi ng Diyos, atad mong ligtas, kimbali sambahan. Lord, dahil pong pamilya mi, kapatid, kaluguran, at tsuking yaya diwang bansa Ginoo. Lord, ingatan mo lo, idayo mo po kung ano man pong disgrasya Ginoo. Nung atin man pong masakit ka rin na Ginoo, pagalingan mo lo, i-bless mo lagi ng Diyos. Ginoo maginding kapatid ming dati mi ngabi, yan ni Ginoo ay minuha kayabi. Ginoo taggilan mo po rin karelang masya sa puso, banggat na Ginoo magbalik lo, abe mi lang magpuri, yung banal mong harapan. Maganda mo nung Ginoo, lalapit ko kaya kareng kapatid ming magagamit king pulpito ngayon ni Ginoo. Panimuna na isang leader. Ginoo Diyos, dinan niya pong masanting boses. Maginding kayang baka, then mula nung pong masanting boses Ginoo. Ginoo rin kayo na ka natitugtog ka rin, instrumento ka rin Ginoo. Then mula nung kabyas ng Ginoo Diyos. Ginoo, lalapit ka naman po Ginoo, kaya kang marugod na pastor. Di namin yung kalakasan Ginoo Diyos. Dagdagan mo pa po belwan. Wangan ta Ginoo Diyos, ning kaya kang banal yamano. Ila yung ipasya kang war city. At din nga mga nung rin ni Ginoo Diyos. Kita nam lang malalam, king kaya kang pusat kay sipan. Bami lang ipagkabi. Tingal doldol ng pamibigay. Lord, king war city, babalik ng po, isabdang kaporyan, kapasalamatan. Kilagyonin kay kang Ginoong Yesus. Itangan po yung anak ng Diyos. Magsabi itangan pong Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Maya pa, bakpo ka rin bawat metong. Masaya tamo po ngayon oras sa ine. Amen. So, dapat tamo po talagang magsaya, ne? Dahil ini pong aldo nga hindi, aldo niya po ning kaya katamong Ginoong Diyos. Aldo na po ni pa mag-celebrate, pa magpasalamat, at pa magpuri king kaya katamong Ginoong Diyos. Sabi natin po king awit chapter 100 verses 1 to 2. Mag-ingay kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Buong lupa, maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan, magsilapit kayo sa kanyang harapan ng may pag-awit. So, aawit po tayo ngayong oras na ito. Ibigay po natin ang ating the best
sa pagpupuri po sa ating Panginoon. Amen po. So kalimutan po muna natin kung ano yung mga problema or ano yung mga alalahanin po natin. So ang importante sa oras na ito ay mapagsilbihan po natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating mga papuri at mga awitin. Amen po. Ready na po ba tayo? Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong umawit at pumuri at magsamba sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wow-oh, 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 hallelujah, Lord. Yes, Lord. We praise you, O God. Hallelujah. Yes, Jesus, we worship you, O Lord. Wala kang katulad, O Panginoon. Tunay nga, ikaw lamang ang aming pupurihin at sasambahin sa oras na ito, O Diyos. Hallelujah. Come on, church. Let's sing. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Panginoon. Hallelujah. 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 Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Sabay-sabay po natin gawin. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala. Once again, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala. Minsan pa, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang. Ano mang maging panahon, hallelujah. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon.
Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad, O Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Ikaw lamang, O Panginoon, ang aming pupurihin, ang aming sasambahin, O Lord, sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Come on, church. Let's feel the presence of the Lord. Holy Spirit, we invite you in this place. Conquer this place. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Ikaw, O Diyos, ang aming hari, O Diyos. Ang aming hari na pupurihin at sasambahin magpakailanman, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's sing. Ibinigay mo ang buhay mo. Hallelujah. Ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong awat biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y alay. Papuri. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Tuwan ang puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri, papuri sa kataas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Yes, Lord. Hallelujah. Lahat ng papuri, O Diyos, ay para sa iyo lamang, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Hallelujah. Come on, church. Yes, Lord. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo
ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo lahat ng papuri, lahat ng
Sabay-sabay tayong umawit at magpuri. Once again, magpuri. Papurihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. Lahat ay magpupuri, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, church. Lahat ng papuri. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sa'yo lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo lahat. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo. Papuri! Hallelujah! Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng... Once again, papuri! Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Yes, Lord. Lahat ng papuri para sa iyo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Lord, we worship you, O God. Hallelujah, Jesus. Sa oras na ito, Diyos, ikaw lamang ang aming pinupuri, O Diyos. Hallelujah. Come on, church. Maawit tayo. Damin natin ang presensya ng ating Panginoon sa oras na ito. Sabay-sabay nating awitin. Papurihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Lahat ay magpupuri. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay. O lahat ng papuri sa iyo lamang. Uli, awitin po natin. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Yes, Lord. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri, oh Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We praise you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We praise you, God. Come on, church. Hallelujah. Let's sing praises to the Lord. Sabay-sabay tayong umawit, magpuri sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. We praise you, God. We praise you, Jesus. Come on, church. Purihin, sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We glorify you, God. We praise you, Lord. Napakasarap, O Lord, na magpuri,
iyo, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na napakadakila mo, Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, Lord, Ikaw lamang ang aming pupurihin, O Lord. Ikaw lamang ang aming sasambahin, O Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We welcome you, O God. We welcome you in this place, O Lord. We welcome you, O Jesus. We welcome you in our lives, O God. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Salamat, O Diyos. Binigyan mo kami ng lakas upang kami makakapagpuri, O Lord. Malayong makakasamba, makakapagpuri sa iyo, Panginoon. Yes, hallelujah, Lord. Come on, church. Huwag nating sayangin ang oras na ito na hindi natin masambit, hindi natin masabi sa ating Panginoon ang ating papuri, ang ating pasasalamat sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, O Diyos, sa kapayapaan, O Panginoon, na pinagkakaloob niyo, Lord, sa aming mga buhay, O Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga blessings, O Lord, na everyday na tinatanggap namin sa aming mga buhay, O Panginoon. Salamat, O Diyos, sa aming mga buhay, O Panginoon, na kami nakakapaglingkod, O Panginoon. Kami nakakasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, O Panginoon. Salamat. Hallelujah. Thank you, Lord. Despite the problems, despite the trials, O Lord, na na-encounter namin every day in our lives, O God, still, we believe, we know, and we have faith, O Lord, that you are always there for us, O God. Lagi kayong nasa buhay namin, Panginoon, na hindi mo kami, O Lord, kailanman pinababayaan, O Lord, na hindi kailanman, O Lord, na kayo'y nagkukulang sa amin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, kung titingnan lang namin, O Lord, sobra-sobra pa, O Lord, ang mga biyaya na pinagkakaloob ninyo sa amin. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na ikaw ay aming purihin, O Diyos, na ikaw ay aming sambahin, O Lord, na ikaw ay aming awitan, O Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Once again, church, let's sing, papuri. Ulitin natin, awitan natin, bigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Once again, papuri, papuri, dahil siya lamang ang napakadakila sa lahat, dapat nating purihin at sambahin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Yes, Lord. Once again, let's sing, papuri, papuri. Hallelujah. Hallelujah. Papuri. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng once again. Papuri. Papuri sa tatas-taasan. Papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Palakpakan natin, ibigay natin ang best natin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po kay Reng. Delit na mo king nga pong Ginoo. Tunay po, misam po. Apasayata na naman po yung Ginoo. Dumakita po king offering. Duko tapot manalangin tamo. Lord, salamat po. Kipe paruminggong iningat mo kami. Binles mo kami, Ginoo, mo kay pagkulangan. Nya Ginoo. Deni pong mali ko mo offering nga rin ni Ginoo. Tunay po, Ginoo. Pagkalubi na kayo ko, kitmit mong tula. Dening offering nga rin. Salamat po, Lord. I-bless mo kami. At
parangalan da ka Ginoo. Salamat po. Iti adon bigin kay kang lagyo ng kapamilatan ng Ginoo ming Yesus. Amen. Haba pong kukunan tala po rin offering tamo. Nino po yung makayandang mag-testimony. Awsang kiya po ken. Siguro naman po, at naman po sigurong giyaway nga pong ginukay katamo. Kikilob na rin Pepa Domingo. Ala po. O puta palang mag-MC ka gani, ay sister po. Kunang-kunay. Kunang-kunay sana yung oras ng pastor eh. Good morning po. Ali po announcement ng sabihan ko. Ditang mo pong testimony, pero medyo makabang bagya. Ali po, regarding po kitang message ng pastor last week, sa pong pagpapala ang pong pagsubok or trials. Pero sabi na po kay 1 Thessalonica 5:18, in everything or in every circumstances, give thanks sana to the Lord because it is His will in the name of Jesus Christ, sabi na. Sa lahat ng pagkakataon o lahat ng pangyayari, magbigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Either pagpapala or trials. Ang testimony ko po, yung pong apo ko, yung anak na pong Paul. Istaman po na may pagpapalay tatang na may kaya po king Korea for a short term mo po, kasi 5 years mo po king Korea. Pasalamatan niya po yung pagpapalang ito. Uning, anya pong minuliya, may kabiyayaya po yapin pong kayamanan ni Imabi, ita pong anak ng bunso. May bait siya po, normal, kang born screening. Ala pong nanong diferensya. Pero po anyang 4 months niya po, may nga gani pong may nga ngayon. Yung manuyan ko po, ay taning anak, at niya po medyo bubukol kayo na singit, right? Sabi na ako, mama kanya niya na. Sige ako, pa-check up tayo. Pa-check up niya po kang doktora, kaya Tokwing. Sabi na po, pakay tayo, ultrasound. Bantabalo tayo nung naning kanyang bukol na. Yan niya pong pa-ultrasound niya kang Angeles. At niya po palang bukol at malati 0.2 yo. Ito po pala, bito kayang may sara, anyang may baiya. Dapat po misarani ita before na may baiya or kabait na, misarani po itang bitukang ita, papunta kitang testicles. Ito pong kain na, egg. And then po, si Makanyan po, sinabi daw. Pero misaraya pa yan, before na mag-1 year, o baka danumya mo, Anong niyan, sabi na po ng doktor Kenny, dala tayo keng pedia surgeon. Sabihan tayo nung nando po yung suggestion na. So, dala mo po keng pedia surgeon. Yan po, may karugan niya po saling manuyan ko. Imbes na encouragement po yung sabihan ng doktor, ditang pedia surgeon, may discourage siya po. Kasi sabi na po, uling 5 months siya po, dapat ma-operaya 6 months, and then, dapat malakas siya katawan na ng mga yan Tapos, medyo maraguling halaga ng operasyon, hanggang mga 2 or 300. Yan anyita na, dapat malakas ka loob, anak ang manuyan ko. Kasi tayo baling malyari kay anak mo,
kanita pa mo, ginagane po. Kasi sabi na, kasi operan tayo, kaya ICU, medyo maselang po ICU, tapos, itapin po, at ang panalangin tamo, dagdagan tayo panalangin, na kasi in kabit ng kai, tapong anesthesia, kaya po general anesthesia. Tapos, baka po may punta kayong utak. Lalo yan po may ngaging manuyang ko. King latining nga ako, magka-general anesthesia, yan na. Yan niya po, minuli na po gagagaya pa, Mana, makanya sinabi ng doktor, makanya, nana. Ay, lugar, encourage na ka, discourage na ka pa, makanya. Maglawet ang alawang doktor, second opinion, sabi ko kaya. Tapos sabi na, wama na, dagdagan ta niya yung panalangin tamo, ala pong imposible kang ginawa na. Seconds mo talagang burinan ginawa, kumayap yung ako. Kumayap niya po, anang makanya niya. Tapos, sige ako, maglawet ang second opinion na doktor. So, tapin po, kaya niya pa si Bayo kayang fast med, ingangiles. Makanya mo rin po yung kayang resulta, niya medyo bukol, malati, tapong bitukan na ipamisara, 0.2 yo. Pwede pong ma-opera. Anya po, po keng makanyang edad. Pwede po hanggang 1 year or 2 years. At saka, kaya po. Enemon po general anesthesia. Balam po menuliyamo, metuliyamo, Yan yung malakasing anak, pwede yung muli within a day or 24 hours, sabing ganon. May kaya po yung manuyang po, medyo may kaya po lob. Nila ko ya po itang karin ng salong pong kayang isip. So, sabi na, enak po magbalik itong pedya doctorate, ay pedya sergeant, may tinta ng aliwa na. So, metong kami pong aliwa, kayang Medical City, Green City, San Fernando. O tapin po, sinabi napin itong doktor na at inyapin po kanong extra kayi, sabihan dang luslos. Yan dapat po, mangaga ng mangagay nga anak, ang pong maglikot ng malikot po na bibuklat tita at lating lumubadaya, ketang malating bituka nga ita, may puntay ketang kayang test na kaya, tapos, ma-emergency kaya operation. So, ito po, medyo may kaya po lubing manuyang po. At pwede yung ma-opera, mga mahigit 1 year or 2 years old, sabing ganon. So, ito po, ngayon po, manyag kami pong panalangin, kaya kayo, sana po, ito pong ma-opera nga po ko. Ala pong nanuman pong infections or dahilan, sana maging successful ya po yung kayang operation. Yan po ito. Thank you. Amen. Tawin tayo po itang patututa mo na. So, pag bigtapat ka king Ginoo, biglingkod ka, nakapabren. Wala na po. Wala na pong bisang mag-testimony. O total, makanyang pala yung mag-MC. Kailangan pala, biyasa na ka naman pala mag-testimony. Dati, bisang mag-testimony. Pero uling at tuna ko, Kenny. Kwento ko niya naman po yung gawa na ng ginuking biya ko. So, may promote na ako po. Ako tangyo po, ba't may promote ko? Na ako man mga gobro. Ay man, kwento ko po kaya kayo, kundi po din ang oras, Pastor. Dati po ka rin ko makaluklok ketang tauli. Kaya ba't dilipat na ako ng ginuketa? Kaya ba't di kayang kumiyatasan kong opening prayer? O yapin po yan, sasabihan ko kaya kayo may promote na ako eh. O kayo ba't ganyan po mag-MC na ako na naman? O makanya niya po yung ka na akong promotion. Pinromote na ako ng Ginoo. Dati po, mamamakirandang ko mo. Makanya niya po gawa yung Ginoo ko.
kanako. At testimony pa rin po yung kanakong kasalmatayan ng King Ginoo. Ini po patunayan ko. Dinena kay pong malatikan negosyo ng Ginoo. Kanita po, Domingo, kulin pong masaliging palengki. Kaya po manyara. Puro po niyang kumbiksya na kining Holy Spirit, ng nga pong Ginoo. Opat po, Emi, ibiyain kay kaming katungkulan. Kaya nga doon, sister. Baloy pa po yung pagsubok matindi kaya kaming sister, kaya pa magtindami. Tumpong nga Domingo, may mukulat kaya nga baka maranon. Kontor ka rin kaya pumanyara, kanitapuan ng kasali. O balaan po yung kalaban, para tanganong mismo rin sasalimante na kaya makasimba. So, lebanan mi po ito. Kaya po pay Saul, labas na kami mo rin ng Ginoo. Nakipo bren. Anya balang Domingo, obligado kaya pong tikdo maranon. Magtinda, uling ating kaya pong suki, pota po pangalunis sa lano kaya kami. So, inggiawa ming sister, basta tumilabas laret ang suki ming areta, diyang pasasali, baba ko na po itong roll up. Makanyang kaya pong penindigan, yung kasalpantayanan ko. Salamat po, King Ginoo. Siguro po, wala na po. Metong yan ang pumakalkas ka na ako yung pastor eh. Malipat pong bayin tao ya, kaya beke. Nya siguro kumila ko kayong kapilakin. Adong kon, awasan ko niya po kaya katamong pastor, manta, yatan niya po kaya katamong yung mensahe na ning Ginoo. Salamat po, Brother Guides. Ay, Rodolfo pala. Okay, praise the Lord. Salamat po karatang kanta na ating pong inawit sa Panginoon. Nakasanting na po. May bless kayo. Hello. Parang alanganin kayo Hindi, itang linya kasi na pansinan ko lang habang nagpupuri tayo sa Panginoon. Sabi po niya, papuri sa kataas-tahasan. Sabi niya, hari ng buhay ko. Di ba? Anak-anak kasanting. Papuri sa kataas-taasan. Bago sa pandinig ko yung awit, pero nang kanyaman po ketang doon sa pakinig ko. Pagpupuri sa Panginoon. Tapos sa hallelujah. Sinisigaw ko sa habang nakadukwa ako, hallelujah. Siyempre, gaano ka-importante po yung salitang hallelujah. Ito'y papuri sa Panginoon. Amen? So, anang kanyaman po. Kanina pong umaga, actually po magtatatlong araw na ito, nahirapan po akong kumain. Ating ko pong daramdaman masakit kaya ni ko. Kaya po metong pong ipan hindi ko po naisusuot. Hindi ko lang binabanggit sa mga kasama ko sa bahay pero magkasakit ko po talaga. Masakit. Maggargal na po ako ng nakusitang gargal kong ito. Ating pong selitang may tamong kapatid. Bactidol. Bactidol ba yun? Ay, betadine. Kaninang umaga, tinawag ko si Mrs. Sabi ko sa kanya, Han, tingnan mo nga yung ko. Sabi ko, yung masakit ko kaya niya ako. Masakit talaga. Flashlightan mo ako. Hindi ko makita sa sa salamin eh. Please lightan niya makanyan. Ako rin, siyempre. Nakuha na. Singaw na. Singaw na. Medyo may paisip ko po. Kasi aisip ko, kapag kang gulong, may singaw. Na ano pong nangyayari? Mapaplat yan po. Hindi kaya ako maplat kanini ako.
Opo, kasi hindi ako makakain eh. Masakit. Masakit po. Yung bola kapag katinyang pong busbus. Singaw niyo po. Hindi ko kayo napangiti. Mahina yung ano ko. Darako na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Anyways, kumusta po kayo mga kapatid? Oh, praise God. Salamat po sa presensya ng bawat sa atin. Mayroon po bang bago? May bago? Sana every Sunday atin tang bayon eh. Nung nakaraang linggo, atin po kasing pig-pray eh. Yun kasi tayo tang pig-pray tamong ano. Alahalo kasi atin tang pig-pray nung linggo. Ano po? Sana every Sunday atin tang bayo. Okay. Salamat, masaya ako. Akakit na kayo po. Akakit na kayo. Akakit na kayo. Hallelujah. So, kanina binasa ang ating pong teksto, ano po, sa Romans chapter 16, chapter 1 verse 16, nabaliktad ko po. Basahin ko po ang ating pong muli. Kanina binasa, maiksi lang din naman, basahin ko ulit. Sabi po dito, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ayan. Sulat po yan ni Pablo. Sapagkat ito, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata po na nabasa po natin. Manalangin po tayo mga kapatid. Lord, sa oras pong ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, itinataas at pinapanalangin po namin ang mensahe na may papayag ngayong umagang ito. Pagpalain po ninyo ito, Ama, sa aming pong mga puso. Hayaan po ninyo na ang mga salita mo na maipapahayag ngayong umagang ito ay maging encouragement, Ama, sa bawat sa amin, sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat. At yung testimony kanina, Panginoon, ng aming kapatid, Sister Auring, tungkol po sa kanyang apo, ngayon ay amin na pong itinataas, ipinapanalangin, itinataas sa trono ng iyong biyaya. Panginoon, pahintulutan mo, loobin mo, Panginoon Diyos, na bago po dumating, Panginoon, yung binabanggit po ng doktor na uuperahin po yung bata. In the name of Jesus Christ of Nazareth, loobin mo, Panginoon, na yung nakabukas na yon na binabanggit ay maghilom o magsarana. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat ng madami, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen and amen and amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ang ating pong topic ngayong umagang ito ay na po pala. The hope of the world is not in the news, but in the good news. Sa ating pong topic, ngayong umagang ito, pamagat ng mensahe ngayong umagang, mapahaling may kunting tanong po tayo diyan, Pastor. Parang one way lang yan, yung yung topic natin ngayong umagang ito. Para bagang sabi nga the hope of the world is not in the news. Para bang pinapakita mo naman, Pastor Doms, na wala nang magandang balita. Wala na tayong ipapaliwanag natin ito, kapatid. Alam mo, kung titingin po kasi tayo araw-araw sa balita, hindi na po mahilig balita kay katamo, Benny? Kayo po ba'y nanonood pa sa inyo pong mga telebisyon? Telebisyon ba? No? Marami kasi minsan hindi na nanonood sa TV eh.
nanonood man, ano, minsan sa YouTube na lang. Sa Facebook, isama din natin yung radyo. Meron pa bang radyo ngayon? Oo, sa mga mga liblib na lugar ay nandun pa rin siyempre yung radyo. Madalas po kapag tayo po ay nanonood ng mga balita, ay minsan bis nalalakas ka, para bang alam mo yon, yung puntong discouragement. Tayo po ay nanghihina. At kung minsan, sumasagi sa isipan ng nanonood yung kawalang pag-asa. Saan ka man bumaling, makinig, manood, ay halos iisa po yung laman ng mga balita. Siyempre, nandyan po yung digmaan, patayan, krimen, kalamidad, sakit, at kung ano-ano pa. Alam mo, yung lindol, kailan lang na nangyari po saan kasing bansa yon? Yung lindol na nangyari sa Valenzuela. Ang grabe po. Ibang klase yung nangyari pong sakuna. Ano po? Sa mga nangyayaring ito sa mundong ginagalawan po natin, marami tuloy nagtatanong, ewan ko po kung tanong din po ninyo ito, may pag-asa pa ba ang mundo? May pag-asa pa ba? Hirap kayong sumagot, pero sasagutin ng Biblia, no? Meron pa. Amen po. Meron pa. At ito po yung mensahe, yung isinulat nga ni Pablo, dito po sa verse 16, chapter 1 ng Roma. Sabi ko nga dito, ang tunay na pag-asa ng mundo ay nasa mabuting balita. Kung wala doon sa mga balita na kung saan ngayon sa panahon natin, ang tinutukoy ko po, ito pong balita sa panahon natin. Na kung saan, kung titignan mo, wala na. Ang may pag-asa pa, kapatid. At sinasabi ito ng salita ng ating pong Panginoon. At ito yung binanggit nga ni Pablo na hindi niya ikinahihiya. Sana ganun din tayo. Amen po. Sana hindi rin po tayo, hindi rin natin ikahiya ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Kapatid, gusto ko lang kalkalin sandali ang isipan po ninyo. Sino itong mabuting balita na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Sino kasi? Para tayo nagsasunday school niyo po. Siyempre po ang ating Panginoong Jesucristo. The good news is our Lord Jesus Christ. Amen po. Na kung paanong ibinigay ng ating Diyos at Ama ang ating pong Panginoong Jesucristo upang, sabi nga sa isang linya sa Biblia, sa aklat po ng John, upang magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po. Napakagandang pangako yan ng ating Panginoon. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, bagamat ito nga ang nakikita po natin sa mundong ginagalawan po natin, problema. Amen po. Pero alam po ninyo, itong problema na nakikita natin sa mundong ginagalawan po natin, alam po ninyo, kung titignan lang natin, at siyempre po saliksikan po natin ang banal na salita ng Panginoon, hindi po yan ang tunay na problema. Mamaya po, makikita natin, maliliwanagan natin na mabuti yan. Hindi yan ang tunay na problema. Alam po niyo kung ano ang tunay na problema? Sin.
kasalanan. But the good news is, ang ating Panginoong Jesucristo, yun nga, isinugon niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon ang tao, tayo po, ng buhay. Amen. Kaya nga, balikan ko muna yung unang tanong po natin kanina. May pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Eh po, alam ko kung may nag-create sa inyo pong mga isipan tungkol nga po sa mga nangyayari sa mundong ginagalawan po natin. Huwag na tayong lumayo sa bansa natin. Pahintulutan po ninyo mga kapatid, excuse me. No po, magsalita po ako ng kahit kunting-kunti lang. No po, patungkol po sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Malungkot lang kasi ako. Kasi ang dami mga tao, ang dami mga Pilipino ang diretsahin po natin, mahirap. Amen po. Maging tayo man po masasino sa atin dito makapagsasabi sa atin na tayo mayaman na mayaman. Wala naman, di po ba? Pwede sabihin siguro tayo, mayaman ako. Pero hindi ka mayaman na mayaman. Amen. Kaya kung pinag-uusapan yung mga pangmaterial na bagay. Kaya malulungkot ka kapag marinig mo yung isang balita na kung saan yung gagastusin sa isang pagtitipon lang, sa isang buong isang araw na pagtitipon, makalukluklam mo. May pagkwentulan ng nanuretang kung ano-ano yung mga pinagkukwentuan, kasiraan nito, kasiraan nun, kagandahan nito, kagandahan nun. 25 million? 25 million. Dinda mo ita kapatid. Sino nakarinig po sa inyo? Parang wala. Ayun, mayroong bisa. Dalawa. Dalawa lang yata. So sabihin ko ngayon, 25 million kapatid. Ginagastos-gastos araw-araw. Sabi ko, naisip ko, minsan kasi sa isang araw, kaya medyo napapaano ako nito. Minsan isang araw sa Angeles, habang ako po ay nakaparada, natapat ako sa isang basurahan. Ako po hindi naman po, pantraskan. Mayroong isang medyo plastic, makanya natin niya pong takap, nakita po yung isang nagbabasura. Kinakikita ko po, ay, totoo ito hindi ako gumagawa ng kwento. No? Para mapapaganda lang ang mensahe. Hindi po. Totoo po ito. Binuksan niya yung plastic na matuling na Tapos nakakita ng alam mo yon, manok nga naman. Habang kinakalkal niya, nakain niya po. Isipan po nito. Tapos itinatabi, nilalagay sa plastic. Yung iba, binabalot. Siguro pag-uwi niya yun, iluluto o dili kaya ano man ang gagawin, kakainin nila. Ganun po yung kahirapan. Kaya alam mo yun, yung damdamin ko, wow. Kaya nga, may pag-asa pa ba? Grabe. Pero sabi nga, buhay po yung kanyang late Capre de Aguilar. No? yung isa niyang kanta, sabi niya, habang may buhay, may pag-asang makakamit. Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Manalig ka lang sana. Ano kasing kadugtong nun? Manalig ka sana. Ay, nakalimutan ko na. No? So, kapatid, sa salita ng ating pong Panginoon, mayroong pag-asa. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kapatid,
mayroong pag-asa. Amen. Mayroong pong pag-asa. Mga Kristiyano tamo, kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob. Tangan nga lamang, sabi ko nga, sa ating pong pamagat, the hope of the world is not in the good news, but is not in the news, but in the good news. The Bible, ang ibig po nating sabihin yan. Nandyan po yung pag-asa natin. Pero alam po niyo, nais ko pong tignan po natin yung siyempre una, pangalawa hanggang ikatlong punto po natin. Ang sabi ko po dun sa pinakaunang punto po natin, ipinapakita, sabi po natin, ipinapakita ng mga balita ng mundo ang problema ng tao. But, sabi ko nga dyan, not the cure. Hindi po yung yung pong lunas. Kumbaga, ipinapakita ng balita kung gaano yung bagang fragile. Alam mo yun? Tama ba yung pronunciation ko dyan? Yung pong puntong marupok. O diba? Ipinapakita yung karupok ng buhay. Totoo man po ito. No po, na ang buhay ay marupok, ika nga ng isang awit. Sa isang iglap nga, sabi ng isa ay maaaring magbago ang lahat. Alam mo yon yung puntong ang ganda ng buhay, ang sarap na sana. Merong isang napakagandang bahay, kahit papaano may kunting ipon sa bangko, biglang lumindol. Sa isang kisap mata, nawasak yung bahay. Biglang bumaha. Aksidente. Mayroong yun nga, biglang mga pangyayari. Alam mo yon? Napakarupok po ng buhay, kapatid. Mayroon pong isang, kumbaga, pagsusuri ng isang doktor, katulad po ng naunawaan ko yung banggit ni kwento ni sister kanina. Sino ba nga naman ang hindi, panghinaan ng loob? Yung ganoong, sasabihin ng doktor, abang kine-check up ka ng gano'n, maghanda-handa ka na, bro. Sabi niya, mayroong kang cancer. Hindi ka nagagaling. Yun po yung, alam mo yun, yung puntong, yung mga ganoong klaseng kwento. Parang, naalala po niyo yung mensahe nung nakarang linggo, si Ezekias. Kasi po, nung sabihin ni Isaias, yung kalagayan ni Jeremias, walang paligoy-ligoy eh. Pinapasabi ng Panginoon, mahal na hari, hindi ka na raw gagaling sa karamdaman mo at mamamatay ka na. Aba, masakit po yun. Pero kapatid, sa mga puntong ito, gusto ko pong makita po natin yung karupok ng buhay. Kaya nga po, huwag nating pagmalaki kung ano mayroon tayo ngayon. Ano po? Sa Santiago po, makikita po natin itong linya na ito. Hindi ko na po ipinost sa po natin, sa ating kudigo. Doon sa Santiago chapter 4, verse 14, ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ito ay sapagkat, ano ang iyong buhay? Ano daw ang buhay po natin, kapatid? Ito ay tulad sa isang singaw. Parang yung pero hindi po ito. Para daw po isang singaw. Pero pwede na rin nating isipin na, kasi yung singaw kung minsan lilitaw ngayon, mamaya wala, Ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Nasa maikling oras, ginamit po yung oras, ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Actually po, hindi ko po, kasi actually po sa talatang ito, ang dami mga salin yan eh. Pero isa po sa mga salin na binanggit po dyan, yung parang bula.
Ano po? Parang bula. At pagdaka ay ang nawawala. Alam po natin yung bula, ang ganda, no? Mayroong yung bula, may mga rimbo-rimbo na ganun. Pero saglit lang yung ano niya, yung buhay niya namamatay. Ganito po inilarawan ni Santiago what is life, kapatid. Yung buhay po natin, sabi ko nga kanina, marupok. Yung marupok. At isa pong pwede nating ihalin tulad ay yung puntong parang magnanakaw siya. Ano, yung puntong nakita mo lang, kausap mo lang kanina, wala napin, betay napin. Kaya ulitin ko po, kapatid, at idiin ito, kung ganun pala ang buhay, di ba? Huwag nating ipagmalaki yung pong lakas natin. Ay, malakas ako. Okay lang yan. Walang problema. Yaman, kalagayan, plano. Di ba? Alam po ninyo, mayroon pong isa sa trending ngayon sa balita. Pastor Dom, ano po yung trending na balita mo? Yung mayroong pinatay na isang ano kasi? Wow. Tama, vlogger. Naan ko sing lagyu? Hindi ko makalimutan, sinulat ko Si Mima Alicia Lipata. Sinulat ko Siyempre, kasama sa message natin. Isipan mo, kanyaman ng matutudrugo, kabira-bira. Base po sa balita, how life is. Sabi nga kung gaano karupok, asipan mo. Maganda yung kalagayan niya. Yung ano sa kanya, yung pumatay sa kanya, inubos yung magasin. Talagang pete rin. Makalungkot niya po. Kaya, kapatid, sabi ko nga, not the cure. Mamaya po, ipaliwanag ko pa ng mas mano ito. Sabi ko sa akin kudigo, ang pinakaligtas na lugar ay ang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Amen. Yun po yung pinakaligtas na lugar. Ang taong ito kasi, ang daming base po sa mga narinig ko lang kasi hindi mo maiwas. News yan Di ba? Kung mayroong natutuwa sa kanya, marami ding nagagalit. Apo. Kaya sabi ko, maganda na yung yung nasa Panginoon ka. Bakit? Bakit? Ano ang advantage kung nasa Panginoon ka? Maaring galit sila sa iyo pero hindi ka galit. Amen. Kasi sabi nga ng Biblia, love your enemy. Kaya ninyo yon? Utos yan ng ating pong Panginoon. Now, sa ating pong mensahe, kung paano kanina, ipinapakita ng mga balita kung gaano karupok ang buhay. And nakita po natin, kapatid. Isa pa, ipinapakita ng mga balita kung gaano kalalim ang kasalanan ng tao. And kapatid, ito po yung binabanggit ko. Ito yung problema ng tao. Amen. Sin. Sabi nga, ipinapakita yung kung gaano kalalim ang kasalanan ng tao. Yung balita, kapatid, yung karahasan, panluloko, corruption, pagpatay. At ito nga, isama na natin dito si Alicia. At saka ano pa, mayroon pang
Nabalita na ano, yung dalawang rider? Kapatid, pakipakiramdaman mo ini kapatid. Hindi lamang ito problema ng lipunan. Ito po kapatid ay sintomas ng pusong malayo sa Diyos. Amen. Bakit po nangyayari itong mga bagay na ito? Sintomas po na ang tao malayo sa Diyos. Sa palagay po nyo, magagawa ng taong yon ng yung gumawa ng hindi maganda kay Mima kung ang puso niya ay malapit sa Diyos? Ali, hindi po ba? Kaya niya nagawa yun sapagkat ang puso niya ay malayo sa Diyos. O dili kaya talagang wala ang Diyos. Amen. Parang sa atin din. Magagawa mo bang gumawa ng hindi maganda kung ang puso mo ay napakalapit sa Diyos? Abay, siyempre, yung kabaliktaran nun, kapag ang Diyos wala sa puso mo, ay wala kang katatakutan. Amen po. At dito po pinapakita nga ng banal na kasulatan how na ang tao ay nagkasala. Kaya yung isa rin sa linya sa Biblia, binanggit yung salitang sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Apo. Binanggit po dito yung salitang lahat, ibig sabihin, kasama po tayo dito. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Nakilala natin siya. At buhat nung tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay, nililinis tayo ng ating Panginoon sa ating pong mga kasalanan. Amen po. Tayo ay kanyang pinatawad sa ating mga pagkakasala. Amen po. Kaya nga, alam po ninyo, sa nangyayari sa mundong ginagalawan po natin, minsan iniisip po natin, politika. Hindi po ba ninyo nababanggit yan? Ako, lumalabas sa bibig ko rin, kung bakit nangyayari yan? Politics. Hayag-hayagan, nakikita mo talaga. No, kung paano yung estilo na, alam na po ninyo yun. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang isa na nakita ko po dito, ang tunay na ugat ng problema, sabi ko, ulitin ko, hindi po politika. Hindi po ekonomiya. Alam po niyo kung ano? Binanggit ko na po kanina. Sin. Dito po nag-uugat lahat. Kasi ang mga tao po, siyempre nga naman, kapag wala kang pagkatakot sa Panginoon, hindi ka matatakot gumawa ng kasalanan. Hindi ka matatakot na maging, ang tawag nito, maging sakim. Hindi ka matatakot na magbitbit ng maleto. Nakakaingit na eh. Oo. Sino nangarap sa inyo na magkaroon din ng maleta? Pastor Atin, meron na kaming maleta. Hindi ang ibig sabihin, bati niyang laman, siyempre. Pero kapatid, magkaroon ka ng maleta ng pagkarami-raming pera. Ay kapatid, kung sa hindi magandang paraan din lang kaya nagkaroon, wag mo nang pagnasan. Ayaw po, maniwala kayo kapatid. Ang pera na hindi pinaghirapan ni Kanga, diretsahan, madaling mawala. Minsan, mitsa nga yan ng kaguluhan.
maniwala kayo. Maniwala kayo. Mitsayan ng kaguluhan. Mitsayan ng kaguluhan. Ipinapakita ng mga balita ang maraming suliranin, ngunit hindi ang tunay na solusyon. Ito po yung minsan nakakalungkot. Not the true solution. Dapat po, nagbibigay ng solusyon. Siyempre, ang tinutukoy po natin, itong nangyayari nga. But mamaya po, makikita natin kung paano pong ang salita ng ating pong Panginoon nagbibigay po ng solusyon. Amen. Sinasabi ng balita kung ano ang nangyari. Ano nga ba yung nangyari? Sinasabi rin ng balita, ano yung biktima? Pinatay si ganyan. Sinasabi ng balita kung gaano kalaki ang pinsala. Alam po niyo, nanlumo ako nung puntong makita ko yung nasigurado nakita rin po ninyo, yung lindol sa Venezuela. Tama ba? Valenzuela. Venezuela. Basta importante atin niya pong swela. Grabe po yung hindi ka ba malo? Grabe talaga. Yung mga building na nagdapaan. At syempre po, dagdag po natin, ito pinapakita ng balita, sa darating daw na linggo, mag-gas na kayo. Tataas na naman ng gas. Mag-full tank na kayo. Pero sa totoo lamang po, gaano man karami ang ilagay mo sa gas mo, magisan mo rin yun. Magisan mo rin. Isasara na naman na daw yung Strait of Hormuz. Hormuz o Hormuz? Importante, katulad ng binanggit ko na, atin yung mus, okay na. Ang balita po, kapatid, ay nagbibigay ng impormasyon. Pero, alam po ninyo, the good news, nagbibigay po ng kaligtasan. And that is the good news. Amen po. Nagbibigay po ng kaligtasan. Kapag narinig po natin yung mabuting balita, nagbibigay po ng kaligtasan. And that is our Lord Jesus Christ mismo. Amen. Kaya nga sa ating pong kodigo, sinabi po natin, kapag may sirang tulay, sasabihin ng balita, bumagsak ito. Pero, hindi ang reporter ang magtatayo ng bagong tulay. Kapatid, ganito rin yung balita sa mundo. Na ipapakita niya yung problema. Ngunit, ang ating pong Panginoong Jesucristo, yung pong tulay na nag-uugnay sa makasalanang tao sa banal na Diyos. Kumbaga, nais kong makita natin yung punto na may problema ang tao. Ano ang problema ng tao? Ito yung good news. Anong problema ng tao? Kasalanan. Kasalanan. Ang tao po, pupunta siya ng impyerno. Pero ang Panginoon po ay nagbigay ng solusyon. Pastor Doming, ano po yung solusyon? Ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Na kung saan nagsabi, kung tanggapin mo siya. Anyways, siyempre paalaala na lang po sa atin ito. Kasi lahat naman siguro tayo tumanggap na sa Panginoon, di po ba? Baka mayroong pang hindi. Baka mayroong pa namang hindi tumanggap sa atin. Ang mensahe para sa iyo ito. May nanonood tayo sa YouTube, sa live. Baka po may nanonood na hindi pa tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo na. Amen. Kasi po, ang Panginoong Jesucristo ang solusyon sa problema ng tao. Ano po? Ano yung problema ng tao? Sin.
At dahil sa siya ay nagkasala, ang tao po pupunta sa impyerno. Pero dahil sa solusyon ng ating Diyos at Ama, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang tao po, yung dati ay, ang direksyon niya, impyerno, langit na. Amen po. Palapakan natin ang Panginoong Diyos dyan. Amen. And kapatid, pupunta po tayo, dadako po tayo sa pangalawa. Ang sabi po natin, ang mabuting balita ni Kristo, ang tanging pag-asa ng mundo. Sabi nga natin, world's only hope. Ano po? Tanging pag-asa ng mundo. Amen. Sabi ko kanina, grabe na po nangyayari sa mundo na ginagalawan po natin. Tuloy naiisip ko, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya po, hindi ba ninyo naiisip ito, kapatid? Di ba ninyo naiisip din sa sarili po ninyo, ang gulo ng mundo ngayon? Siguro nga, malapit nang dumating ang Panginoon. Mga tao po, may mga narinig ako na kwentong ganito, darating na yung World War III. No? Siyempre, hindi tayo nananakot. No? God is in control, kapatid. Siyempre, pag hindi pa oras, hindi pa naman talaga. Pero meron akong narinig ganito. Bago po pumasok yung World War II, yung World War I, bala mo simple lang yun eh. Bakit? Kasi, naalala po ninyo yung pinatay lang si Ferdinand, Franz Ferdinand. Yun lang, pinatay si Franz Ferdinand. Parang simple lang yung doki po ng isang bansa. Pinatay lang. Ayun, nagkaroon ng, nagsanhi ng na naging mitsa ng digmaang pandaigdig. Pero dito po sa World War II, kakaiba po. Ano po? At isa sa mga narinig ko, bago pumasok yung World War II, kahalintulad daw ngayon, itong usapin ngayon ng mundo. Alam mo yun? Itong nangyayari na may bangayan. Alam po ninyo, tindi ng mga armas na inihahanda ng tao. Minsan nga, mayroon kami napanood ng isang kapatid. Kung gaano ka high-tech ngayon ang gamit ng tao. Ewan ko, napanood din nito. Kukwento ko lang. Kasi nung una, hindi ko pansin ito eh. Napansin lang ng isang kapatid. Mayroong, yung America's Got Talent. Ewan ko, napanood ninyo ito. Mayroon pong isang tao na kung saan ay sumayaw. Sumayaw ng ganon. Ganyan ba yung sabi niya, Pastor Doms? Hindi, ito po ito. Tapos mayroon siyang kasama. Alam po niyo yung mga kasama niya sa mga panood? Robot. Yung mga kasama niya, robot, sumasaya. At magaling sa taekwondo. At kaya pa niyang tumambling. Isipin mo yon. Alam mo rin yun nung una, parang ignore ko lang eh. Pero ang po binuksan ng kapatid yung kaisipan ko. Sabi niya, Pastor, kung nakakaya na nilang gawin yan, yung isang normal na tao lang, dancer lang yun yung kasama niya, robot, nagtatambling, nagkumakarate. Di lalo na yung bansa nila. Mas matindi yun. Mas kaya niyang gawin. Kaya bakit ko naikwento dito? Ito. Kasi nga, parang nakikita ko yung punto na yung digmaan, kakaiba. Sabi ko nga, yung digmaan na parating maaring kakaiba. At kung hindi man natin maranasan ngayon, yung mga ina po natin, sipan mo, pangungunahan ng yung kalaban nila, mga robot.
Kaya sabi ko yung isang kapatid binanggit niya halimbawa yung robot na yun, pastor, sabi niya, may dalang baril. Tapos biglang-bigla, palabitin yung gatilyo. Ano tawag doon? Seset niya ng ganun. Walang kalaban-laban. Ganun po katindi. Bakit ko nga ba nakwento yun? Paano ko kasi naikwento? Nakalimutan ko na eh. Pero nakalimutan ko. Kasi nga po yung pagdating, yung pong yung punto na kung saan yung nangyayari sa mundo natin ngayon, kakaiba. Kaya para bagang ipinapakita niya na malapit nang dumating ang Panginoon. Yan, di ba? Kala niyo hindi ko maalala. Kung minsan, ewan ko po kung sumagi na rin sa inyong kaisipan yung punto na malapit nang dumating ang Panginoon. Alam po niyo, naisip ko yun. At kung bakit naisip ko yun ay dahil po sa punto, may kaugnayan po ito doon. Alam po ninyo, nung gunawin ng ating pong Panginoon, nung hatulan ng ating Panginoon ang mundo sa panahon po ni Noe, ano kasing ginamit doon? Baha, di po ba? Baha. Lumubog ang mundo. Then binabanggit po ng aklat ng Pedro, at siyempre maging po doon sa Old Testament binabanggit, hindi na niya hahatulan ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yan ano pong binabanggit ng banal na kasulatan, kapatid? Apoy. Init. Dahil po sa init. Alam po niyo, kapatid, gugunawin ng Panginoon Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng init. Minsan mapapaisip ka rin, no? Di ba ang init ng panahon? Sakit na sakit tayo, no? Ay pagdating ng panahon, wala yan, kapatid. Init at init pa yan. Dahil sa apoy. Alam po niyo yung mga, minsan, may nanonood ako ng balita kung paano binumba ang Hiroshima at saka yung Nagasaki. Grabe. Sa isang iglap, nawala yung 2 city. Kapatid, sa panahon natin ngayon, ang digmaan ng mundo ay hindi nang kaparis noon. Babalikan natin yung unang tanong kanina. Pastor, may pag-asa pa ba? Siyempre, ulitin natin, mayroon. Sabi ko nga, ang mabuting balita ni Kristo. Amen. The good news of Christ is in the world, sabi ko nga, the only hope, pag-asa ng tao. Ang Ebanghelyo, ang salita ng ating Panginoon, ang Bible, ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Kanina, nakita po natin kung ano po yung problema ng tao. Sin. Kasalanan. Ang sabi po natin, ang mabuting balita, ang Ebanghelyo ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. Love o God's love the sinners. Ano po yung mga kasalanan? Naalala pa po ba ninyo yung linyang binabanggit ko na, no? Galit ang Panginoon Diyos sa kasalanan. Pero mahal niya ang makasalanan. Amen po. Parang ayaw ninyo. Amen. Hallelujah. Mahal ng Panginoon Diyos ang makasalanan, ang tao. Sabi nga ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ano ko ito eh. Alam niyo, bagamat paragi ko na pong binabasa o binabanggit itong John 3:16 na ito.
pinili ko yung pinakamagandang salin, yung kung paano ipaliwanag po yung one in only Son. No? Matindi kasi ito eh. Dito po pumapaloob, dito po inilarawan ng ating Diyos at Ama yung lalim at tindi ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin, sa taong makasalanan, sa taong lumayo sa ating pong Panginoon. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon, tandaan po natin yan. Amen po. Ang tanong nga po dyan, na ano naman ang sukli mo sa pag-ibig ng Panginoon sa iyo? Tanggapin mo na, ikaw naman, sa puso mo. Tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo. Huwag mo nang patagalin pa. Ang Panginoon, sa love na ito, sabi nga natin, ay hindi siya namili. Hindi siya namili ng pogi, malago. Hindi siya pumili ng ganun. Matangkad. Ano pa? Magandang buhay. Hindi. Dito po sa talatang ito, kaya nga ang John 3:16 kapatid, the center of the Bible. Ito po, itong yung word na ito, kanta. Itong mga word na ito. Yung sinabi po niya na tatlong words. That whoever believes. Ito po, itong mga words na ito. Tatlong words. Hindi pinapakita ng Panginoon yung hindi siya nagtangi. Amen. Hindi como maganda ang buhay ng mga ito, siya lang yung iniibig ng Panginoon. Hindi. Sabi nga, world nga mundo, buo, ibig sabihin lahat. Amen. So, kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Amen. Ano bang gagawin natin kung alaman natin mahal tayo ng Panginoon? Accept it. Accept it. Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag ng kapatawaran sa pamamagitan ng krus. Amen. Dito ko po, unti-untihin po natin. Yung pong pag-ibig ng Panginoon. Alam po niyo kung paano po binayaran ng ating Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan. Yung kanyang blood, yung kanyang katawan ay inihandog sa ikapagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. Anyways, kapatid, yung pong Gawa chapter 4 verse 12, binabanggit po dito, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Amen. Amen po. So, makita po natin yung kahalagaan ng Ebanghelyo, the good news, ang ating pong Panginoong Jesucristo. And isa pa, ang Ebanghelyo ay nagbibigay ng bagong buhay at walang hanggang pag-asa. Wow! Ang Ebanghelyo daw po ay nagbibigay ng bagong buhay. Apo. At walang hanggang pag-asa. Katindi niyo po. Binanggit yung walang hanggang pag-asa. Kumbaga, kumpleto na. Kumbaga. And, number 3 na. Pangatlo na po tayo. At ibig sabihin po niyan ay magtatapos na si Pastor Dom. Sabi natin sa number 3, kung tinanggap natin ang mabuting balita, sabi natin, huwag nating itong sarilinin. Sana naman po. Alam po niyo mga kapatid, kung mapapansin po nyo, nitong mga nakaraang araw, hamon po natin ito lagi sa bawat isa. Even po sa ating pong prayer meeting, ipinapahayag po natin ito. Sabi ko nga, marami pa ang naghihintay na makarinig ng mabuting balita. Amen. Ang mundo, sabi ko nga, ay pasama ng pasama. Ang mundo
yung direksyon niya, pumasanting. Kapatid, sana maging kasangkapan ka na paalalahanan yung iba. Hoy, mali yung tinutungo mo. Kenny ka, kapatid. Amen po. Amen po. Minsan binanggit ko po yung punto na paano maliligtas, paano nila malalaman ang mga kapatid na ito, yung kaligtasan, yung love, yung mabuting balita. I-share natin, kapatid. Di po ba? Yung Roma chapter 10 verse 14, sabi po niya, ngunit paano tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasalpantayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakarinig kung walang nangangaral? Oo nga naman. Paano sila sasalpantaya? Paano sila makakarinig? Kung wala pong mangangaral, walang magbabahagi. Kapatid, ang salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito ay hinahamon po tayo. Inaanyayahan po tayo na ipangaral ang salita ng yung isa pa na punto, linya natin, sabi natin, tayo ang pinili ng Diyos upang maging kanyang mga saksi. Opo, oo nga naman Sino pa ang gagamitin ng Panginoon para ang mga tao makarinig ng mabuting balita? Alangan naman na yung mga hindi mananampalataya ang gagamitin ng ating Panginoon. Siyempre po, tayo ang gagamitin ng ating Panginoon sa gawain na ito. Yung ibahagi po ang good news na ito, ang mabuting balita. Tayo o ang iglesia o ang bawat mananampalataya, katulad mo at katulad ko. Pastor, paano? Paano yung gagawin ko? Hindi nga ako marunong. Hindi nga ako marunong magbahagi ng talagang, alam mo yon, si Moses, nung tawagin siya ng Panginoon, ang dami niyang excuses. Ganun ka rin ba? Nung gusto ng Panginoon na tinawag ng Panginoon Diyos si Moses para sa isang gawain na kung saan ilalabas niya ang bayang Israel mula po sa pagkakaalipin sa Ehipto, ang dami niyang dahilan. Sabi niya, Panginoon, ako po biyasa. Hindi ako marunong magsalita. Alam mo yun, dumating yung punto na sino ba ang may gawa sa bibig? Amen? Isang bagay nakalimutan niya ni Moses na yung kausap niya, yung lumikha sa kanya. Kapatid, nangangailangan ang mundo ng mga taong katulad mo na para ibahagi po ang Ebanghelyo. Ibahagi ang kaligtasan. Ulitin ko po, sino ang kanyang susuguin? Tayo. Ikaw, maaaring ikaw. Ang iglesia. Tayo na mga mananampalataya sa ating pong Panginoon. At ang ganda po yung binanggit ng kanyang salita doon sa Acts chapter 1 verse 8. Ano po yun? Sabi niya, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Alam mo, gusto ko pong encourage kayo dito sa unang linya ng talatang ito. Yung sinabi niya na bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Amen. Ang Panginoon ang nagsalita nito, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Power. At naniniwala po ako, kasama doon yung iyong pagsasalita.
Amen. Yung tapang, yung lakas na ibahagi ang salita ng Panginoon. Pastor, o sino naman yung yung babahaginan namin? Ay, hindi ko ihihingi ng paumanhin ito, bagamat ulit-ulit ko na pong babanggitin. At hindi po ako magsasawa na babanggitin sa inyo itong na ito. Sino-sino itong mga babahaginan natin ito? Sabi ko nga, yung ating pong pamilya. Alam po ninyo, malapit na tayo magwakas. Sabi ko dito, hindi, palagi nating hamon. Actually, ito nga malapit na, huwag kayo mabibigla itong sasabihin ko. Malapit na po yung anniversary natin. Nabigla kayo yata. Nangiti kayo eh. Kasi pagpasok ko July tayo ngayon. Anong susunod dyan? August na. July, August, tapos Berna. Yapin na ito. So, paalala ko na po yung mga pledges natin. Tinta mo pong mga pledges. Ang aga naman yan, Pastor Doms. Opo, kasi nais ko pong i-connect dito. Yung punto na lagi nating sinasabi, each one bring one. Madali yun, mahirap. Parang medyo mahirap Ngayon, gusto kong baguhin nga eh. Gusto kong baguhin. Kung hindi natin kaya yon, yung each one bring one, sa mga kaibigan mo, kamag-anak, kakilala, kabaryo, kabarangay, baguhin natin. Ano naman yung bago na yan, Pastor Dom? Each one bring family. Hapo, hindi kaya maganda yon? Sa darating na anniversary, hindi ba maganda yun na maging target natin? Each one, this coming anniversary, each one bring his family. Amen po. Parang ayaw ninyo. Maganda pong target yan. At Pastor, paano? Paghahandaan mo yan, para kang nag-aalagang baboy. Sabi ko nga, kapag tayo ngayon, July, August, September, October, yung 3 months na baboy, pwede na litsunin. Malaki na. At kung ginastusan mo talaga yan, mataba na. Aba, kung ikaw ay isang kabataan, gusto mong mawin yung magulang mo, hindi ka naghuhugas sa bahay. Umpisan mo na ngayon, maghugas ka. Meron po bang kabataan dito, biyasa maghugas? Naghuhugas ba yung mga kabataan natin ngayon? Hello? Gusto mong mawin yung nanay mo? Gusto mong mawin yung tatay mo? Gusto mong mawin yung kapatid mo na kung saan siya na lang yung lagi naghuhugas? Ay, palitan mo. Koy, paboran mo na yan, akong maghugas ngayon eh. Hindi ba magtataka yan? Sa loob ng 3 months, putang anyayahan mo yan. Mamayang anyayahan. Malambat na kang panayan na usan mo kuha na. Ute mo ko tinatawa. Paalala ko kapatid, lagi-lagi yan sasabihin ko, every Sunday, each one bring your family. Amen. Bring your family. So, maging saksi ko kayo, sabi po niya. Habang may panahon pa, ipahayag natin ang mabuting balita. Amen. Sabi nga, while there is still time, proclaim the good news. Share natin ang mabuting balita. Yung Matthew chapter 28 verse 19, mabilisan na lamang po ito. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kumbaga parang ganito yan, kapatid. Kung mayroong pong nalulunod sa ilog at mayroon tayong dalang lubid, sigurado po, nalulunod din na ilog.
Meron kang dalang tubig, ano pong gagawin mo? Ay, siyempre po, ihagis natin yung lubid para sa ganun maligtas siya. Ano ngayon yung aplikasyon niyan, Pastor Doms? Ang ebanghelyo po, ang lubid ng Diyos na sanlibutan. Ang ebanghelyo, kapatid, kailangan nating ibahagi. Share natin ang ebanghelyo. Amen po. Tama po marinig. Tama marinig. Share the good news. Share the good news, kapatid. Share the good news. Huwag nating hayaang pakinggan po ninyo ito, kapatid. Huwag nating hayaang ang masamang balita ang siyang pinakamabilis na kumalat habang may panahon pa. Ang bilis kumalat eh. Ang mabuting balita. Sabi ko kanina yung pinatay na isang mamamahayag ay isang vlogger. Ang bilis. Sana overtaken po natin ito. Ano po? Kung hindi man lang natin kahit masabayan man lang sana. Kaya sa aking pagtatapos, sabi ko dito, habang may panahon pa, tayo ang maging tagapaghatid ng pinakamabuting balitang naririnig ng sanlibutan. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Overtaken po natin. Share the word of God. Amen po. Ulitin ko po. The hope of the world is not in the news, but in the good news. Problema ng mundo, hindi po yung korupsyon, hindi po yung politika, sin, kasalanan. Tulungan po natin ang mundo na maging maayos sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng Ebanghelyo. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na narinig po namin ang iyong salita. Narinig po namin ang magandang balita. Naghahamon sa bawat isa sa amin na amin pong ibahagi ito. Salamat po, Panginoon, bagamat mayroon pong bad news, mayroong good news. At yun ay ang ebanghelyo. Yun ay ang aming Panginoong Hesus. Kung paanong minahal kami at binigyan kami ng buhay. Salamat, Ama. At sa oras na ito, patuloy na ipinapanalangin ko ang bawat ako bilang lingkod mo. Sa oras na ito, itinataas ko sa iyo ang bawat miyembro. Pagkalooban mo po sila ng lakas, tapang, Panginoon, na ibahagi ang mabuting balitang ito. Maraming pong salamat. At yung hamon kanina, kung hindi kaya yung each one, bring one. Each one, bring family to you, Panginoon. Sa iyo, Panginoon Diyos. At God, bigyan po ninyo kami ng karunungan how na gawin ito. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Ama, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Pansamantala po natapos po ang gawain po natin sa pagpapahayag ng kanyang salita. Tinatawagan ko po ulit ang ating pong MC to lead us sa ating pong closing prayer. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
Salamat po, Pastor. Karang mensaheng ipayabot kay kami. Tikdo tapot, banalangin tamo king Ginoo, bayo tapo mi kakawani. Lord, salamat po. King peparandam mo kay kami rin kay kangaman. Nawa, Ginoo, luwal kay ning sambana iti Ginoo. Ikay mumuna king kay kami biya. Ikay priority mi. Bang kanita Ginoo. Nano manin tukso. Lumakad kami king yatong iti. Apatugumpayan mi. Lord, salamat po. Babalik mi kay kayong mata sa kapulyan, kapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Salamat po, Brother Guides. And muli po, nais ko rin kunin itong pagkakataong ito na pasalamatan ang presensya po ninyo. Salamat po sa presensya ng bawat isa. At patuloy ko pong in-encourage sa bawat isa na mahalin po natin ang gawain ng Panginoon. Amen po. Suportahan po natin ang gawain ng ating Panginoon. We are family. Amen po. Amen. O, palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mamaya po, isang maikling sandali lang po, 11:55. Yung ating pong mga guro sa Sunday School, mayroon tayong konting pag-uusap. Hallelujah. Taas na po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kamayan po natin ang ating po mga kapatid. Amen.